Sama-sama tayong magiging sarakli. Mga kapuso, yan po ang live na kuha sa St. Peter's Square sa Vatican, kung saan nagtutungo ang mga deboto at nagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Inilagak ang kanyang labi sa isang simpleng kabaong na nasa loob ngayon ng chapel sa Casa Santa Marta. Bukas, ililipat ito sa St. Peter's Basilica, kung saan maaari siyang masilayan ng publiko hanggang Biyernes. Pero hindi doon ililibing si Pope Francis taliwas sa nakagawian. Sa labas ng Vatican, ang pinili niyang huling hantungan. Unang beses ulit mangyayari para sa isang Santo Papa matapos ang mahigit isang siglo. Bukod po sa kinakaharap na patong-patong na reklamo, nanganganib pang maalis sa serbisyo ang isang pulis na puwersahan umanong pumasok sa isang bahay sa Quezon City. At dahil sa insidente, tinanggal din sa pwesto ang hepe ng QCPD. Saksi, si June Veneracion. Anong warat? Yung mga pulis na ginawa niya ng kwento eh. Bandang alauna ng madaling araw kahapon, puwersahan umanong pumasok ang lalaking yan sa bahay na ito sa barangay Damayan, Quezon City. Anong warat? Yung mga pulis na ginawa niya ng kwento eh. Lasing po kayo, kuya. Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy alak. Hindi ako amoy alak. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Pulis pala ang lalaki na kinilalang si Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan. Noong una, hinahanap niya ang isang dimple na tsuhin ng mga bata na nasa bahay. Ipinagkakalat daw nitong dimple na sangkot ang pulis sa droga. Nangangayon ko sa estasyon, sasabihin niya, Sige po. may droga dito. Maya-maya pa, Damay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? nagkagulo na ang pagkuha ng video. Sabi ng isa sa mga biktima, sinaktan sila ng pulis kabilang ang kanilang lola. Yung kapatid ko po, hinigaan niya na lang po sa kama, tapos tinuod niya po yung gamit sa dibdib dito po. Tapos yung, ayun nga po, hanggang sa hindi na po makayong kapatid ko, ang ginawa ko po, tinalunong ko siya payakap po. Nagpwersa po siya para tumalsik po ako. Maga alas 6 kagabi, inaresto ang suspect ng mga kapwa niya pulis. Namin yung panig mo, sir. Hindi po, sir. Sir, sa inyo lang. Oo, sir. Ba't ka daw nag-trespass ng ganun, sir? Oo nga. Sinaktan mo daw yung mga bata, sir, sa kayong lola. Humingi na raw ng tawad ng pulis sa mga biktima. Tama nang inamin naman ng tao na nagkamali po siya. Hindi ko po siya nililinis dito dahil alam po natin ang mali ay mali. Pero wag po tayong masyadong mapanghusga. Patong-patong na reklamo ang isinampa laban sa suspect. Kabilang ang paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, slight physical injuries, at grave threat. Nanganganib din siyang matanggal sa serbisyo. Gusto naming ipabatid na walang puwang ang pang-aabuso sa aming hanay. Kasunod ng insidente, nirelieve sa pwesto si Quezon City Police District Chief, Brigadier General Melesio Buslig. Inirelieve po natin si District Director because of course as I see it, hindi nyo po inireport sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Inalis din sa pwesto ang hepe ng CIDU QCPD na si Police Major Dondon Lapitan at dalawa niyang tauhan. Dahil naman ito sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa pag-escort umano sa isang babaeng inmate papunta sa isang hotel nung Biyernes Santo. Accordingly, pumunta po doon para po i-meet yung family. Meron pong pulis tayo na sumama po doon sa hotel. Last Friday, naibalik din po. Na hindi naman authorized dapat, na it's only the court who can give court order para ilabas siya. So that's a grave violation talaga. Nasa restrictive custody na raw ngayon ang 3 pulis na naalis sa kanilang pwesto habang isinasailalim sila sa investigasyon para malaman kung ano yung mga posibleng nalang pananagutan dahil sa nangyaring insidente noong Biyernes Santo. Posibleng maharap sila sa kasong kriminal at administratibo na maaari nila ikadismiss. Iniimbestigahan din kung may nabayaran at kung ngayon lang may inmate na nakalabas ng walang utos ng korte. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pulis na inalis sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. 7 patay sa pananaksak ng kanilang amo sa isang panaderya sa Antipolo City. Nagpainom pa raw ang suspect sa kanyang mga tauhan bago ang krimen. Saksi si Mark Salazar.
So ilan to ilan? May dalawa pa sa Pito lang. Anim na dito. Duguan at wala ng buhay ang 7 lalaki ng datna ng mga pulis sa isang panaderya sa Kupang Antipolo City sa Rizal. Minor de edad ang 2 sa mga biktima na pawang mga panadero. There was somebody calling for help since 11 p.m. Pero nobody heeded. So nung umaga na lang nakarating sa mga sitio chairman and yung rescue. Kaya naabutan pa nila na may hininga pa yon hanggang sa doon na mabawian ng buhay doon doon sa rescue ambulance. Mismong kanilang amo ang suspect na sumuko sa Camp Crame. Ako po yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sinaksak? Ito. Okay, so ikaw na-arrest mo, Bogart, no? Pagkasalang sa panagsak sa iyong mga kasama. Patay siya. Patay sa iyong mga kasama. Kasi wala naman ako mapuntahan, sir. Kung maglayas naman ako, ganun din naman, mahuhuli ako. Kaya sumuko na lang ako. Ayon sa suspect, kasosyo niya sa negosyo ang isa sa mga biktima na kanyang master baker. Pero nang nalaman niyang gusto umano nitong solohin ang bakery, Nagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. kaarawan din ng suspect kahapon at nagpainom siya sa kanyang mga tauhan. Pero hinala raw niya na papatayin siya noong araw na iyon. Pagkatapos ng inuman, doon niya isinagawa ang krimen. Lahat sila, nakasugod sila sa akin, lumaban sila sa akin, kaso lang, wala silang kutsilyo kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama, sir, kasi madilim, walang ilaw. Pero duda ang mga pulis sa kwentong sinugod ng mga biktima ang suspect kaya niya nagawa ang pagpatay. Wala raw kasing galos ang suspect. Hindi kami makukontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamahan din siya. So, titingnan din natin yung anggulong yun. Isinasailalim sa autopsy ang 7 biktima habang ang pulisya naman ay naghahanap ng CCTV para sa investigasyon. In-inquest din ang suspect na nahaharap sa reklamong multiple murder. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Iba't ibang world leader ang nagkumpirma ng dadalo sa funeral ni Pope Francis sa Sabado, matapos ang 3 araw na public viewing sa St. Peter's Basilica na magsisimula naman bukas. At sa panayam ng Vatican News, ibinahagi ng isa sa mga malalapit sa Santo Papa ang mga huling sandali niya bago siya pumanaw. Saksi, si Ian Cruz. Kung paanong payak ang buhay na ipinangaral ni Pope Francis noong nabubuhay pa siya, ganoon din ang kanyang pinaghihimlayan ngayon sa Casa Marta sa Vatican kung saan siya nanirahan sa loob ng 12 taon. Gawa sa kahoy ang kanyang kabaong, iba sa nakagawiang 3 kabaong na gawa sa cypress, lead at oak ng mga naunang Santo Papa. Bukas, dadalhin ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica para sa huling pagkakataon. Makapagpaalam ang publiko sa 88 anyos na pinuno ng Simbahang Katolika. Sa habilin ni Pope Francis na isinulat niya noong June 2022 at inilabas kanina ng Vatican, nais niyang mailibing sa Papal Basilica of St. Mary Major kung saan nagdarasal siya bago at pagkatapos ng bawat apostolic journey. Payak lang daw dapat ang kanyang puntod, nakabaon sa lupa at ang tanging nakalagay na mga kataga, Franciscus. Ang gastos sa kanyang pagpapalibing magmumula raw sa isang benefactor na di niya pinangalanan. At ang kanyang paghihirap sa huling bahagi ng kanyang buhay, iniaalay raw niya sa Diyos, sa kapayapaan ng mundo at kapatiran ng sangkatauhan. Ayon sa Vatican, 7:35 a.m. April 21, namatay ang Santo Papa. Ang cause of death, stroke, coma at irreversible cardiovascular collapse. Ininda raw niya ang dating insidente na acute respiratory failure dahil sa double pneumonia, multiple bronchiectasis, arterial hypertension at type 2 diabetes. Sa ulat ng Vatican News, ikinuwento ng kanyang personal healthcare assistant ang mahuling sandali niya kasama si Pope Francis. Kwento ni Massimiliano Strapetti,
Nakasama rin ang Santo Papa sa 38 araw niyang pagka-confine sa Gemelli Hospital sa Roma. Nag-alinlangan pa si Pope Francis kung kakayanin niyang mag-ikot sa St. Peter's Square noong Easter Sunday. Pero itinuloy pa rin niya ito. Pagod man, kontento raw si Pope Francis at nagpasalamat kay Srapetti dahil tinulungan daw siyang makabalik sa St. Peter's Square. Hapon ng Linggo, nagpahinga raw si Pope Francis at naghapunan. Madalas 5:30 ng umaga kinabukasan, unang lumabas ang inisyal na senyales ng karamdaman. Matapos daw ang 1 oras, tila nagpaalam daw si Pope Francis kay Srapetti habang nakaratay sa kanyang apartment sa Casa Santa Marta. Doon na raw na koma si Pope Francis. Ayon sa mga kasama niya, noong mga huling sandali, hindi raw nahirapan ang Santo Papa at mabilis ang mga pangyayari. Nagtipon-tipon na rin ang mga cardinal sa Vatican para sa First General Congregation para talakayin ang mga gagawin ngayong panahon na sede vacante o walang nakaupong Santo Papa. Alas 10 ng umaga ng April 26 oras sa Vatican, inaraos ang funeral mass para kay Pope Francis na pangungunahan ng Dean ng College of Cardinals na si Cardinal Giovanni Battista Re. Pagkatapos ng misa, sisimulan ang Novem Diales o 9 na araw ng pagluluksa. Mula sa St. Peter's Basilica, dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major para ilibing. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Dahil sa musika, biruan at pagkuha ng larawan, umukit sa puso ng maraming Pinoy ang magagandang alaala na makadaupang palad nila si Pope Francis. Naiiba raw siya bilang leader ng simbahan. Saksi, si Marie Zumali. Nakatatak na raw sa puso ni Joanne ang nakakatuwang pag-uusap nila ni Pope Francis sa Vatican nitong Enero. Biniro ni Joanne ang tinawag niyang Lolo Kiko na siya'y apo nito. In the Philippines, diba, whenever we meet someone famous or super wealthy, we jokingly claim to be their relative. And natawa naman talaga siya. Dala ni Joanne ang Zucchetto bilang regalo para sa Santo Papa. Pero na-realize ko wala akong remembrance from him. So after nun, hiningi ko sa kanya ulit. Tapos natawa na naman siya. Naimbitahan namang makaawit sa International Meeting of Choirs sa Vatican noong 2018 si Dulce. Pero bago siya umalis, nagka-cancer ang kanyang ina. Sumulat ako sa Vaticano, sabi ko sa kanila, hindi ako sigurado. Please pray that my mom will be able to be discharged from the hospital so I will be able to sing. And this was the dream of my mom. Milagrong gumaling daw ang kanyang ina at dagdag biyayang natuloy siya sa Vatican at nakasalamuha rin nang malapitan si Pope Francis. It was a very deep encounter because not only on a personal level, but also more on a spiritual level. Bago nito, natugtugan pa niya ng ukulele si Pope Francis sa pagbisita nito sa bansa noong 2015. Gawa raw ito ng mga survivor ng Super Typhoon Yolanda. Tinugtog ko sa kanya, naluha siya, and then binigay ko na sa kanya. Isa sa mga napiling official photographer sa pagbisitang ito si Glenn. So, he made the cross, sign of the cross sa akin, parang blessing me. Naging inspiration ko siya na serving the church with all dedication and devotion. Pero mas nangibabaw sa akin yung pagsilbi sa simbahan with all humility. Maging si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Cardinal David, inalala ang di malilimutang pag-uusap nila ni Pope Francis noong 2019. Noong time na yon, I was facing 5 criminal charges. No? At nabalitaan niya yon. At nung papalabas na, siya pa yung nagsabing, pwede ba kitang i-bless? He prayed over me. Sa Batangas City, inalis na ang mga sagisag na Santo Papa sa Basilica of the Immaculate Conception bilang tanda ng kanyang pagpanaw. Nag-alay naman ng misa para sa kanya sa iba't ibang simbahan na dinaluhan ng mga Katoliko sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Marami sa atin ang naantig sa buhay ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis. At bagamat nagluluksa ang marami sa kanyang pagpanaw, maaari naman daw siyang patuloy na mabuhay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pakikinig at pagbubukas ng pintuan sa ating kapwa. He always wanted to build bridges.
And the bridges are not only between conservatives and progressives. The bridges are also between believers and unbelievers, the lovers and the haters of God. He reached out to both. Inihalin tulad ni Cardinal David ang pagiging leader ng simbahan ni Pope Francis sa nagpapastol na piniling maglakad kasama ang mga nasa laylayan. Yung mga panulat niya, mga turo niya, mga homily niya ay talagang kakaiba. At sa tingin ko, ito yung Santo Papa talaga na nagturo sa simbahan na matutong makinig. Kasi laging ang konsepto natin ng simbahan, mga pinuno ng simbahan, pinakikinggan. Pero kung ibig nating pakinggan tayo, matuto tayong makinig. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Habag at malasakit ang mensahe ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Ang mensaheng yan hindi makakalimutan lalo ng mga Pilipinong personal siyang nakasalamuha. Ating saksihan. Hindi napigil ng masamang panahon ang paglapit ni Pope Francis sa mga mananampalataya dito sa Pilipinas noong 2015. Malaking ngiti ang sukli niya sa mainit na pagsalubong. January 15 nang lumapag sa Pasay City ang eroplanong sakay si Pope Francis. Paglabas ng Santo Papa, nilipad ang papal cap niya. Kasama sa mga sumalubong ang ilang estudyante at sinoy Pangulong Noynoy Aquino. Nang isakay ang Santo Papa sa Pope Mobile papunta sa Apostolic Nunciature, hindi magkamayaw ang libu-libong nag-abang sa mga dinaanan niyang kalsada. Bumisita rin si Pope Francis sa Malacanang kung saan nagbigay siya ng hamon sa mga naglilingkod sa bayan at sa simbahan. I hope that these prophetic psalms will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Kahit saan magpunta, binasbasan ng Santo Papa ang mga batang nakalapit sa kanya at binabati siya ng Lolo Kiko, kabilang ang mga batang may sakit. Nanguna rin si Pope Francis sa isang misa sa Manila Cathedral kung saan nagsilbi si Father Viel Bautista na third year pa lang noon sa seminaryo. Lo and behold, na pagdating niya sa pintuan ng Manila Cathedral, binati niya kami isa-isa at nahawakan ko ang kanyang kamay, nakapagmano, nahalikan ko yung kanyang singsing. Parang alala ko, parang sinabi ko yata, welcome Pope Francis, no? Nang magtungo si Pope Francis sa Leyte, humahagupit ang hangin at ulan at signal number 2 sa probinsya dahil sa bagyong Amang. Pero walang pagsidla ng tuwa ng mga debotong sumalubong. Kabilang ang pamilyang nakatira sa isang barong-barong sa tabi ng kalsada kung saan bumaba si Pope Francis. Pumunta siya sa amin, oo, kasi marami kayong bata. Nag-bless lang kami, tapos nag-kiss siya, nag-pray. Doon nagdasal ang Santo Papa kasama ang kanilang anak. Ang pamilya ni Mary Jane, isa lang sa libu-libong nasalanta at bumabangon pa lang noon sa bagyong Yolanda na sinadya ni Pope Francis at binigyan ng pag-asa. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio. All I can do is keep silence. Para estar con ustedes. I'm here to be with you. Estoy para decirles que Jesús es el Señor. I've come to tell you that Jesus is Lord. Que Jesús no defrauda. And He never lets us down. Pagbalik ni Pope Francis sa Metro Manila, masayang-masaya pa rin siya at tila hindi nakitaan ng pagod. Game pa siyang nakipag-selfie sa ilang sumalubong. Nakipagpalit din siya ng zuketo sa inalok sa kanya ng isang flight coordinator. Padre Jorge Solideo from the workers of the airport. Yes, CC. It's a surreal feeling. Sa Pilipinas, nasaksihan ang largest papal crowd sa kasaysayan ng mundo ng 2 hanggang 7 milyon ang misa ni Pope Francis na umapaw hanggang sa mga palibot na kalsada ng Luneta. Namangha sa debosyon ng mga Pilipino, maging ang mga Vatican-accredited media. Used to see him received as a rock star, but here is huge. The joy of the people that they can come here from early night and under this rain are still here, I think it's a tremendous witness to Asia. He really sees the future of the church here.
Hindi lang magandang alaala ang iniwan ni Pope Francis, kundi mga mensaheng tagos sa puso. Gaya ng sinabi niyang hindi masamang umiyak tulad ng isang musmos. Recién cuando el corazón When the heart is able to ask itself and cry, then we can understand something. solamente Certain realities in life we only see through eyes that are cleansed through our tears. At mensahe sa pagpapalakas ng pananampalataya kahit nasusubok ito. déjate sorprender. Allow yourselves to be surprised by God. And don't be frightened of surprises. They shake the ground from underneath your feet and they make us unsure, but they move us forward in the right direction. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.